Ay magandang hapon po sa ating lahat. Dahil po ay mag-umpisa na ng ating pagsamba sa Panginoon. At bago po sa ating pong pagsisimula, manalangin muna po tayo. Hallelujah. Pinupuritan namin, Panginoon, sa amin ito. Patuloy ka po namin, Panginoon, tinataas, niluluwalhati, O God. Salamat sa inyo, salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa pagkakataon ito, Diyos, na muli sama-sama kami makakasamba sa iyo, Panginoon, at makakapagpuri, Panginoon. Lord, salamat, binibigay namin sa inyong pinakamataas na kapuri. Dawa, O God, ito pong aming pagsamba sa iyo, Diyos, ay maging kaaya-aya, Panginoon, katanggap-tanggap sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang dadala ng inyong salita, Panginoon. Patuloy niyo po siya, Panginoon, lukuban ng iyong banal na Espiritu. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sama-sama po tayong umawit, magpuri sa Panginoon. Ang copy po ng ating awitin ngayon ay nandun po sa group chat. Pakitingnan nyo lang po doon. Sige po, awitin natin. Ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay. Amen. Tayo natin tumayo. Ipalakpak ninyo ang inyong kamay. Umahat sa Diyos na may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga. Dakilang hari ng mga bansa. Minsan pa, ipalakpak ninyo ang inyong kamay. Umawit sa Diyos na may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga. Dakilang hari ng mga umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos na hari. Diyos na hari, saan pa umawit ng papuri sa Diyos? Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos. Umawit ng papuri sa Diyos na hari. Diyos na siya ang dakilang hari. Siya ang dakilang hari ng ating kalangitan. Siya ang Panginoon ng buhay ko. Siya ang tanging may tanga ng ating kaligtasan. Siya ang Panginoon ng buhay ko. Kaya tapos sisigaw. Amen. Magpupurin sa sayaw. Kahanga-hangang tunay ang ating Diyos na buhay. Halina't ipagdiwang bagong kapanganakan. Nagagalak ang hari. Minsan pa siya ang dakilang hari. Siya ang dakilang hari ng ating kalangitan. Siya ang Panginoon ng buhay ko. Siya ang tanging may tanga ng ating kasaysayan. Siya ang Panginoon ng buhay ko. Kaya ako sisigaw. Amen. Hallelujah. Sa sayaw, kahanga-hangang tunay ang ating Diyos na buhay. Halina't ipagdiwang bagong kapanganakan. Nagagalak ang ordelastan. Kaya't ako sisigaw. Kaya't ako'y sisigaw. Magpupurit sa sayaw. Kahanga-hangang tunay ang ating Diyos na buhay. Halina't ipagdiwang bagong kapanganakan. Nagagalak ang hari sa nagagalak ang hari. Nagagalak ang hari sa awitan. Nagagalak ang hari sa awitan. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon. Patuloy ka po naming napupurihan, O God. Ikaw yung dakilang hari, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, God. Hallelujah, Lord. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa biyaya yung pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa inyong pagsama sa amin. Hallelujah. Patuloy po natin awitan, sambahin ng Panginoon. My Jesus, my Savior. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kayo po yung aming Panginoon. Hallelujah. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of
Lord, there is none like you. Yes, hallelujah. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, yes, Lord, hallelujah, yes, power and majesty, yes, hallelujah, Lord, to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares to the promise of the nothing. Yes, Lord, hallelujah. Nothing compares, hallelujah. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. We bless you, Lord. We worship you, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Wala po kayong katulad, O Diyos. Kayong aming Panginoon, kayong aming Diyos na aming tagapagligtas, na aming sinasamba. Hallelujah. Patuloy po namin ibinibigay sa inyong pinakamataas na papuri, ang pinakamataas naming pagsambal at salata at aming pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. At sa hapon po nito, dako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po yung ating magsasalita ngayon, si Sister Luan. Good afternoon po. Ika po, check lang po na natin yung saan po. Kita din. Kita. Okay. Kita nyo naman po na. So, bago po tayo magsimula, is lagi po, nalangin tayo kay God na ang banal na Espiritu niya, siya po yung manguna sa atin, na siya po magtuturo pa ano pong sasabihin niya para sa ating lahat. Diba? Dear Abba Father, we worship you, we adore you, God. Maraming salamat po, Panginoon po, sa paggising niyo sa amin. Maraming salamat sa buhay na patuloy niyo binibigay na sa amin. Maraming salamat sa dakila niyong pagmamahal, God, forever and ever. Mahal na mahal niyo po ang bawat isa sa amin. Kaya nga po, God, dinala niyo po kami rito upang ipaalam po kung ano po ang mensahe niyo para sa amin. At ganoon din po sa mga manunood ng video na ito, Panginoon ko. We worship you, we adore you, Garabasika, Sarabababasika, Yaradaka. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin sa anumang pong kasalanan na nagawa namin sa isip, sa salita, sa gawa, sinadya o hindi man po sinadya. Pakalinisin niyo po kami ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus Cristo. We need you, Father God. We need you, Jesus Christ. We need you, Holy Spirit. O Horabasisa, Dadasisa, Radadasika, Rababaka. O Holy Spirit of God, consume us with your holy fire, Panginoon ko. Ikaw po ang maging tagapagturo namin, Panginoon ko. Gamitin niyo po ako, ang bawat isa sa amin. Empty us of ourselves and fill us with the Holy Spirit, na ang Holy Spirit po ang mangungusap at magpapaliwanag sa amin ng inyong salita. Kausapin niyo po kami sa puso't isipan, kaluluwa namin, pang ultimo ang katawan namin, na masunod po namin ang inyong banal na commandments, Panginoon po. We worship you, we adore you, God, and we all humble ourselves, God. We are all nothing, but we can do everything through Jesus Christ, your Son, Panginoon ko. We praise and we adore you and take in control, Holy Spirit of God. We leave everything into your mighty hands, Father God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Ngayon po, yun, good afternoon po sa lahat sa atin. So, yun po. So, makikita niyo po dito yung ano po yung sa screen. So, ang topic po natin ngayon is attention. Ambassadors of Christ
and called to be ambassadors of Christ. So, kung nakita po natin yung attention na yan, kahit saan mo siya makita para mapapahinto ka, titignan mo, ano yun? Ibig sabihin, napakahalagang mensahe. Ngayon po, may napanood kasi ako nung nagbabrowse ako sa Facebook yata yun. Yung topic niya is, you may be one of the chosen few. Tapos parang sinabi niya doon is ambassadors of Christ. Tapos sinabi niya doon sa video na yun na parang kung sino daw yung makakapanood ng video na yun, naniniwala siya na out of billion, trillion, zillion na tao sa buong mundo, iilang tao lang yung makakakita ng video na yun. At naniniwala siya na ang tao makakapanood daw ng video na yun ay iilan sa mga tinawag ng Panginoon. Ngayon po, nung napapanood ko siya, sabi ko sana, God, sana ma-interpret ko to in Tagalog. Kasi English po siya. Sabi ko, gusto ko siyang ma-share. Pero sabi ko, hindi ko alam kung kailan, kung paano. So, praise be to God. Naniniwala rin ako na kung sinadya ni God na tayo, nandito tayo. Kasi maaring yung oras na to, siguro kung walang COVID-19, kung nasaan tayo, di ba? Kung siguro yung mga oras na ito, maaaring may tumawag sa atin na kaibigan o ano. Pero bakit nandito tayo? Dahil naniniwala rin ako, ang banal na Espiritu ang tumawag sa atin para marinig ang mensahe ng Diyos. So, we claim it na tayo po ay isa sa mga ambassadors. Pag sinabing ambassador, representative o sugo. Ngayon po, kung makikita po natin, actually ako po pangarap ko nung bata pa ako is maging government official. Pangarap ko yun. Oo. Kasi parang napaka-big deal nung kasi political science po ako. So big deal sa amin nun, sa mga kaibigan namin, na makapasok ka sa isang government office. Tinry ko yun. Pero by that time po kasi hindi pa ako nakakakilala sa Diyos. Kaya alam ko na kung baka, kaya hindi ako dinilagay ni God sa pwesto na yun dahil hindi pa tama ang puso ko. Ngayon po is, may in-applyan ako, yung iba na tinawagan ko, ang tanong sa akin, sa isang kilalang department po sa Pilipinas, ang tanong niya sa akin, sabi niya, sige, tanggap ka na. Pero ang tanong niya sa akin, meron ka bang kakilala sa department of ganito? Ang sabi ko, wala. Kasi sinabi niya sa akin, sorry, hindi pwede. So parang nasaktan ako noon, nasabi ko, kahit akala mo qualified ka na, pwede ka palang i-reject ng tao dahil wala kang kakilala. So, ibig sabihin, palakasan system po. Ngayon, meron naman din akong in-applyan nung dati, thanks be to God, nasa waitlisted naman po. Kumbaga, pwede na ako makapasok dun sa government of agency na yun. Pero nung pinisend sa akin yung salary, malaki yung in-offer sa akin ng call center. Kaya sabi ko, magpo-call center ako instead na mag-serve ako dun sa government. So, ibig sabihin, may mga bagay-bagay na pwede kang qualified, pwede hindi ka qualified. Pero dito po sa pag-aaralan natin, dito natin makikita yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos na kahit hindi tayo qualified, si Jesus Christ ang magpo-qualify sa atin. Pero kailangan po natin malaman, ano ba ang qualification para maging ambassadors of Christ? At isa po siyang napakalaking, pribilehiyo na maging ambassadors of Christ. Sabi nga kapag ambassadors of Christ, ambassador ka, okay, technically sa gobyerno po, is isa kang representative ng gobyerno na nagpadala sa iyo. Actually, pag kunyari sabihin, pupunta sa bahay niyo si Ambassador of, let's say, United States, di ba maghahanda ka, lilinisin mo yung bahay mo, ihahanda mo yung sarili mo. Pero tandaan natin, ang tumatawag sa atin dito is si Jesus Christ. Hindi lang siya basta, hindi lang siya basta presidente. Siya ay hari ng mga hari, Panginoon, siya ang Diyos. Ibig sabihin, kung sasabihin sa atin na darating yung pinaka-head ng mga ambassador, darating yung King of Kings, dapat po handa tayo. At dapat po is, isa puso natin yun na sa bawat segundo ng buhay natin, handa yung puso natin sa pagbabalik ni Jesus Christ. So ngayon po is ito po, attention, ambassadors of Christ and called to be ambassadors of Christ. So meaning to say, ambassadors of Christ is, yung kumbaga sa ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Okay? Sabihin man natin na hindi man tayo, let's say, nag-preach pa o ganyan. Kung nag-share ka ng word of God, kahit kanino, you are an ambassador of Christ. Kasi, kumbaga nagiging representative ka na ni Jesus Christ. Yung called to be, ibig sabihin is hindi ka pa nagsisimula, pero tinatawag ka upang maging sugo ng Diyos. So, isa po siya malaking privilege, kumbaga. Okay? Okay, so, ito po. Ito po yung message natin. So, pwede nyo pong basahin sa mata o basahin po natin. So, basahin ko po. Ito po yung text natin. Sa 2 Corinthians po siya, chapter 5, verse 20 sa Tagalog. 2 Corinto, chapter 5, verse 20. Lahat po ng sali na babasahin natin ay ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. So, basahin ko po. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya.
Okay? So, ibig sabihin yung mga representative, tayo po ng mga sugo ng Diyos, yung sinasabi natin ay dapat hindi natin salita. Ibig sabihin yung mensahe yun ni God na pinadaan lang sa atin. Okay? So, paano natin malalaman ang mensahe ni God? Nasa Holy Bible po. Okay? Makikipag-communicate tayo kay God sa pamagitan ng sa kanyang kanita. At ano yung gustong iparating ni God para sa mga tao niya na kailangan isabihin natin sa tao? Manumbalik. Ibig sabihin, galing na tayo kay God. Okay? Ibig sabihin, nanggaling tayo kay God, nilikha tayo ni God, pero ang gusto ni God is manumbalik. Ano po ba ang nagpapahiwalay sa tao sa Diyos? Okay? Kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, kaya tayo tinatawag ni God na manumbalik, ibig sabihin, once in our life, sa buhay natin na ito, nagkasala tayo. Pero, tingnan nyo, manumbalik, ibig sabihin, ganun tayo kamahal ni God, na hindi niya sinabi na pag nakasala ka, o patay na yan, nakasala yan, tapo na yan, diba? Ang ginanong God, tinatawag niya tayo na anak, lumapit ka, bumalik ka sa akin, ganun tayo kamahal ni God. Ibig sabihin, laging may pag-asa kay God sa pamagitan ni Jesus Christ. Ngayon po, pag nag-a-apply tayo, kunyari gusto mo maging ambassador, o gusto mo magkaroon ng katungkulan, o sa ngayon po, maraming nawawalan ng trabaho. Okay? So ngayon, pag naghahanap ka ng mga hiring, ang hinahanap natin, ano ba yung reward? Ano yung compensation? Magkano makukuha ko ng sahod, di ba? Ngayon po is, pabaliktad natin itong gagawin. Instead na sabihin natin kung ano yung qualification, alamin natin kung ano ang nakukuha natin. Kasi, aminin natin sa hindi, yung palagi ang inaano natin na bago ako magsilbi sa gobyerno, bago ako magpunta dito sa kumpanya nito, magkano ang sahod mo, di ba? Hindi naman tayo sabihin na, o sige, apply na ako dyan, hindi mo pa alam yung sahod mo, anong benepisyo mo, di ba? So ngayon po, alaman natin kung ano ang benepisyo o ang reward ng mga lingkod ng Diyos o ambassador of Christ. So sa una natin is crown of glory. Saan siya makikita? Sa 1 Peter chapter 5 verse 4, 1 Pedro, hindi ako manong sa Tagalog. 1 Pedro chapter 5 verse 4. So, basahin po natin. At pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. So, sino magbibigay ng gantimpala sa atin? Si Jesus Christ. Kasi siya ang nagsugo sa atin. Tapos sabi, yung gantimpala na makukuha natin is napakaganda. Pag ginamitan ka ng napaka, ibig sabihin yung superlative degree na yon. Ibig sabihin napakataas. Hindi pwedeng ibigay sa iyo ng tao. Tapos sabi, hindi kukupas kailanman. Kasi yung pagmamahal ng tao, pwede kumupas. Ang kayamanan, pwede kumupas. Kahit po ngayon, sa titingnan natin, ang trabaho, hindi siya permanente. Ang kalusugan mo, hindi rin siya permanente. Lahat ng bagay sa mundo, kukupas at kukupas. Pero ang pagmamahal ng Diyos at ang blessing o ang biyaya na ibibigay sa atin ng Diyos kapag naglingkod tayo sa Kanya, hindi yun kukupas. Crown of glory. Napakasarap nga daw po yun na kapag dumating na tayo dun sa kalangitan, sa kaharian ng ating Panginoon, is bibigyan niya tayo ng crown of glory. Na anak ko, ikaw na naglingkod sa akin, ito ang crown of glory. Diba napakasarap po na dito sa mundo, walang nakapansin sa'yo. Pero kung naglilingkod ka kay God sa puso, may crown of glory ka na doon. Ibig sabihin, ganun tayo kayaman sa kaharian. At yung kayamanan na yon, hindi nakikita ng tao yun, pero meron tayo. Okay? So, ang magbibigay lang nun is si Jesus Christ. So, medyo mabilis lang po kasi, ano naman siya, self-explanatory po. So, ano pa yung makukuha natin na reward? All of our needs. Hindi lang niya sinabi, some of our needs. All. Okay? Pag sinabing needs, baka sabihin, bakit gusto ko naman magkaroon ng BMW, ba't wala ko? Hindi natin siya kailangan. Okay? Pag sinabing kailangan, pagkain, matutulugan, diba? Kailangan natin yun. Minsan yung sinasabing BMW, gusto ko magkaroon ng mansion, it is a want. Gusto mo siya, pero hindi mo siya kailangan. Ibig sabihin, kaya ni God i-provide lahat ng pangangailangan natin para mabuhay. Okay? So, all of our needs. Basahin po natin sa Matthew chapter 6 verse 33. Mateo chapter 6 verse 33, ang sabi dito, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Sabi, unahin. Ibig sabihin, kapag kunyari may tumawag sa'yo, kaibigan mo, uy, doon tayong sine, pero alam mo na may gawain sa church. Alam mo na may church, di ba? Unahin natin si God. Kasi mas mahalaga yun yung tumatawag sa atin is si God. Okay? So, unahin daw natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi ka lang basta-basta mapapabilang sa isang kumpanya, mapapabilang sa isang grupo, hindi ka lang mapapabilang sa isang gobyerno, mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay nasa kinanta natin kanina is hari. Hari po siya ng kalangitan. So, ibig sabihin, kapag napabilang tayo sa kaharian ng ating Diyos, iyon ay dapat
sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Lahat na naaayon sa salita ng Diyos, which is the Holy Bible po, is kalooban ng Diyos. Kaya po, lagi ko po talaga lagi sinasabi na i-encourage ko ang bawat isa, meditate God's Word day and night. Okay, hindi masasabi na tapusin mo siya sa isang araw kasi mahirap po yun. Pero at least sa buong araw na yun, 24 hours kang binuhay ni God. Bakit hindi ka maglaan ng ilang minuto, ng ilang oras para pag-aralan ang salita ng Diyos? Kasi yun po ang way ng pakikipag-usap sa atin na Panginoon. Para malaman natin ang banal na kalooban ni God. Okay? Tapos sabi doon, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Kung kailangan natin, ay teka lang, namumblema ka, anong kakainin ko bukas? Diba sabi ni God, mas mahalaga pa tayo sa mga sparrow, diba? Ibig sabihin, kaya ni God i-provide yun. Kailangan lang natin siyang unahin. Okay? So next pa po na ibibigay sa atin na reward, eternal life in God's kingdom. Walang makakapagbigay na sa atin dito sa mundo kasi lahat ng tao dito sa mundo, lahat ng bagay ay may kawakasan. Ibig sabihin, matatapos yun. Pero tandaan natin na after this life is may buhay po tayo. Okay? At piliin po natin yung eternal life, buhay na walang hanggan na masaya sa piling ng Diyos. Okay? Tapos sabi pa niya dito, in God's kingdom, sa kaharian ng Diyos. Hindi na siya basta-basta na, ay, mabuhay ka ng mahirap, pero forever yan. Diba ayaw natin nun? Ang gusto natin, masagana kasi naghirap na ako sa mundo eh. Pero kayang ibigay ni God yun sa kanyang kaharian. Okay? So, basahin po natin sa pahayag, o sa Revelation, chapter 22, verses 1 to 5. Tapos mag-jump tayo sa verse 14, jump tayo sa verse 17, and jump tayo sa verse 21. Okay? So, verses 1 to 5 muna po. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa at umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, isang beses sa bawat buwan, at ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagpapagaling sa mga bansa. Kaya nakita po natin na. Okay, so sa next po is, walang anumang isinumpa ng Diyos na makikita roon. Naroon ang trono ng Diyos at ng tupa at sasambahin siya ng mga lingkod niya. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. Wala nang gabi roon kaya hindi na kailangan ang mga ilawan o ang liwanag ng araw. Dahil ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. So ito yung isa sa pinakamagandang reward na ibibigay sa mga naglilingkod o tunay na anak ng Diyos. So imagine mo na lang, no, yung kaharian ng Diyos walang kadiliman. Okay? Kapag may sinabing may kadiliman sa buhay mo, malungkot ang buhay mo. Ibigin niyo ang ibig sabihin nun. Okay? So pero pag sinabing may kaliwanagan ka, andun si Jesus Christ sa buhay mo, deep within inside your heart is alam mong masaya ka. Kasi kumpleto ka kapag nasa atin ang Panginoon. Tapos sinabi doon na andoon sa trono ng Diyos at ng tupa. Okay? Si God the Father and seated to the right hand of God the Father is si Jesus Christ. Siya yung tupa o siya sabing Lamb of God. Okay? In-offer si Jesus Christ dito sa mundo para tubusin tayo. Nasaan na si Jesus Christ ngayon? Nasa kanang trono ng kanyang Ama. Okay? Dahil hari si Jesus Christ at anak siya ng Diyos. Okay? So sinabi doon na magbibigay buhay. Okay? So, ibig sabihin na, imagine niyo kung dito sa lupa, minsan, sasakit yung ulo natin, may mga nararamdaman tayong kasakitan, minsan bigla kang malulungkot, ang daming pagkukulang. Hindi kayang ibigay ng mundo anuman ang pangangailangan natin sa totoo lang. Okay? Pero pagdating doon, wala ka nang makikitang lungkot, wala kang sakit, napakasarap, di ba po? Kaya sana imagine natin na yung saya na yun, na nasa piling ka, okay? Isa sa pinaka na reward doon, makita mo sa mukha, yung lumikha sa'yo, yung Diyos natin. Parang sino tayo para bigyan ni God ng chance na makita siya ng mukha sa mukha? Dahil tayo ay anak ni God through Jesus Christ. Okay? So kaya po, naisin talaga natin na maging tunay na anak at tunay na alagad o lingkod ng ating Panginoon. Okay? Next naman po is, okay, jump tayo sa verse 14. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Sinabi mapalad. So blessed are we kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos. Pag sinabi naglilinis ng damit nila, ano po ba ang nagpaparumi sa damit? Okay, mantsa, okay, madumi.
Sa tao po, sa kaluluwa, sa espiritu natin, ano ang nagpapadumi? Kasalanan. So, ibig sabihin na naglilinis. So, ibig sabihin yung nadapa ka sa kasalanan, pero humingi ka ng kapatawaran kay God, inaccept mo, Jesus Christ, wash me with your holy blood. Jesus Christ, Father, God, Holy Spirit, forgive me for I have sinned. We acknowledge na makasalanan tayo at alam natin ang makakapaglinis lang sa atin is ang banal na dugo ni Jesus Christ. Pero huwag po natin abusuhin ang biyaya, yun ang tinatawag na grace of God eh. Yung hindi ka karapat-dapat pero binibigyan ka niya ng grasya patuloy. Huwag po natin abusuhin yung grasya ng God. Total, may grasya naman ni God eh. O sige, dapa. O sige, kasalanan. Sorry Lord, dapa. Hindi po siya ganun. Kung tunay ang pagmamahal natin sa Diyos, kapag nadapa ka, nagkasala ka, humingi ka ng kapatarwan, sabi ni God, repent and sin no more. Huwag na po natin ulitin ng paulit-ulit yung kasalanan kasi sinasaktan mo yung Diyos na nagmamahal sa iyo. Okay po? So, ibig sabihin, panatilihin natin malinis na parang kahit nga po na, kunya, let's say, may nagawa kang, nasalita kang masama, hindi ka agad ng kapatawaran, Lord, forgive me. Because you'll never know, we'll never know kung kailan darating si Jesus Christ. What if nabuhay ka na napakatuwid, tapos inisip mo, ay, segundo lang naman to, minuto lang naman to, oras lang naman to, magkasala muna ako. Ibig dumating si Jesus Christ. Nadatnang ka sa pagkakasala. Ibig sabihin, hindi ka titingnan doon sa mga time na, ay, Lord, naging matuwid naman ako, pero hindi ka naging tapat. Ang gusto ni God is tapat ka na every seconds of your life, konektado ang puso mo sa Diyos. Okay po? Sabi is nagbibigay buhay yun, eternal life through Jesus Christ. Jump tayo sa verse 17. Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Hali kayo. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay, wala itong bayad. Sino po ba yung tubig na nagbibigay buhay? Jesus Christ. Very good. Si Jesus Christ is the living water of God. Ibig sabihin yung buhay mo sa lupa o sa langit, sa eternal life, si Jesus Christ ang magbibigay nun. Tapos sinabi dito, nag-iimbita. So ibig sabihin, hindi selfish si God. Na parang, oh sige, kung sino lang, ito lang ang gusto ko. Ang gusto ni God, nag-iimbita yung Holy Spirit na, anak ko, lumapit kayo, hali kayo. Binibigyan ko kayo ng karapatan na mabuhay ng walang hanggan. Binibigyan ko kayo ng karapatan na kunin nyo ito yung sabing living water, na sabi nga ni Jesus Christ dun sa babae, di ba? Na hindi na daw siya mauuhaw. And si Jesus Christ yun. So pag tinanggap natin si Jesus Christ, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi doon eh, halik kayo. So tayo lahat na nakakarinig dito at kahit sino man po nakakapanood ng video na to, iniimbitahan tayo ng banal na espiritu. Diba, what a pleasure na ang mag-imbita sa iyo is the Spirit of God. Okay, na para lumapit tayo kay God. Ganun niya tayo kamahal. Sabi, babaeng ikakasal. We are the bride of Jesus Christ. Okay, at pag makita mo po yung bride, okay, yung totoong bride, na malinis na bride, nakikita po natin sila, nakaputi silang damit, puting-puti. Ganun yun, yung parang hinahanda natin sa sarili natin na malinis tayo sa pagdating ni Jesus Christ. Okay? So, sabi dito, at lahat na nakarinig nito ay magsabi rin. Ibig sabihin, si Holy Spirit nag-invite. Kunyari, tayo ha. Sinabihan tayo ng Holy Spirit, in-invite tayo, lumapit kay Jesus Christ. Lahat daw sa iba. Okay, so ibig sabihin ganun siya, sinishare mo ang invitation ng banal na espiritu na lumapit kay Jesus Christ. So hindi tayo pwede maging selfish, ligtas na ako, okay na ako, ayoko siyang sabihan. Hindi, ayaw yun ni God. Kasi ang puso ni God, sabi nga, dapat magkaroon tayo ng pusong banal, a humble heart, a heart like of Jesus. Si Jesus Christ, nahirapan siya, pumunta siya dito sa lupa para tawagin ang mga makasalanan, tawagin ang tao dahil alam ni God, ni Jesus Christ na grabe ang sasapitin ng mga taong magkakasala. Ganun niya tayo kumahal. Kaya dapat kung may puso tayo na parang kay Jesus Christ, ganun din po dapat ang pagmamahal natin sa iba. Kaya minsan, pag sa totoo lang dati, pag may nag-invite sa akin dati, parang naiinis ako, hindi mo naiinis. Parang naano ka na, parang teka, may pupuntahan ako, busy ako eh. Pero ngayon ko po na-realize na salamat sa mga taong ginamit ni God, na inimbitahan ka kasi pakunti-kunti, nagkakaroon tayo ng pagkakilanlan sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng invitation. Okay, salamat sa Diyos. Kaya sana ganun din po tayo na magamit tayo ni God para maimbitahan din ang ibang tao na lumapit sa ating Panginoon. Tapos sa last dito, verse 21, pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus. So ang pagpapala is hindi manggagaling sa tao, hindi po kay pastora, hindi po galing sa mga lingkod ng Diyos. Ang pagpapala ay galing kay Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Kaya nga sabi, napakaganda. Kasi perfect yung magbibigay ng pagpapala.
Okay, so next po is, kapag nalaman na natin kung ano yung reward natin, napakaganda, di ba? So, lahat tayo, alam ko yun, lahat tayo, kahit sino nakakapanood dito, malaman mo na yun yung reward, magpupursige ka ano ang kailangan kong gawin, ano ang duties and responsibilities para makamtan ko yung reward na yun. Okay, ito po yung duties and responsibilities. So, sabi, speak boldly and make known the mystery of the gospel. Speak boldly, ibig sabihin hindi ka nahihiya. Okay, ibig sabihin matapang. Matapang mo sinasabi sa tao, sa pamilya mo, ang salita ng Diyos. Dahil hindi po natin dapat ikahiya ang salita ng Diyos. Ang sino mang magkakahiya sa salita ng Diyos, or which is Jesus Christ, ay ikahihiya ni Jesus Christ sa harapan ng kanyang Ama, even sa mga angels. So, kaya wag po natin ikahiya. Kaya nga pag sinabi, Christian ka? Oo, Christian ako. Praise be to God. Okay? Maging proud po tayo ng pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. So, next is makikita natin sa Ephesians or Ephesos chapter 6 verses 19 to 20. Ipanalangin din niyo ako sa tuwing mangangaral ako, na bigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Okay? Sabi inilihim noon. Bakit? Kasi ultimo dati noong panahon, yung mga high priest, mga mataas ang mga pinag-aralan, hindi nila maunawaan kung sino ang Misaya, sino yung, dahil bakit? Dahil puro nasa isip nag-memorize ka pero wala sa puso mo. Kaya siya nailihim. Pero sa atin ngayon, maraming salamat sa banal na Espiritu. Kaya nga umalis si Jesus at umakyat sa langit Kailangan ipadala ang banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng karunungan upang maintindihan natin at hindi na siya maging lihim. Ibig sabihin, naging lantaran na. Okay, ito ang makukuha niyong reward, ito ang duties and responsibilities, ito ang tagapagligtas niyo, si Jesus Christ. So maraming salamat kay God. So nasabi dito is, ipanalangin. So si Pastora Divine, lahat ng mga preacher, tayo yung mga lingkod tayo ng Diyos, tayo po ay magpanalanginan. Okay, dahil ang bawat isa sa atin is kailangan nating i-admit na hindi natin kayang mangaral at hindi natin kayang maunawaan ang salita ng Diyos nang wala ang banal na Espiritu. Kaya mananalangin po Father God, kaya nga palagi tayo nananalangin, di ba, bago mag-umpisa? Kasi tinatawag natin ang banal na Espiritu na siya po ang mangunguna, magpaunawa sa atin ng mensahe ng Diyos. Okay? So, kailangan tayo ay magnalangin. At sabi ay, para maisabi natin ito ng buong tapang, hindi kalahating tapang o konting tapang, buo. Kasi nga, sabi nga napakapalad natin ngayon, preach tayo, walang bumabaril sa atin, walang nagpapakain sa atin na leon. Pero nung napanood ko po yung sa mga parang doon ko nakita na, oo nga, parang andun yung leon. Imagine niyo po, kaharap niyo yung leon, o pupugutan ka ng ulo, para sabihin mo kung tatanggap mo si Jesus Christ. Kung hindi mo kilala yung Diyos na sinasamba mo, pwede kang mag-retaliate, pwede kang umatras kasi hindi mo alam kung liligtas ka niya talaga. Pero bakit yung mga lingkod ng Diyos noong panahon, bakit parang masaya pa rin sila na pinapakain sila sa leon? Masaya pa rin sila na yung inuusig sila. Bakit? Kasi kilala nila, yung nagsubo sa kanila, hindi sila pababayaan. Mamatay man yung physical na katawan nila, buhay sila spiritually sa piling ng kanilang Diyos na buhay. Ganun din po tayo ngayon. Ngayon sana po ay magkaroon tayo ng tapang na kahit anumang problema, anumang pagsubok na dumaan sa atin, huwag natin i-give up ang pananampalataya at pagmamahal natin sa Diyos. Dahil si Jesus Christ, siya po na tunay po talagang nag-offer ng buhay, hindi niya give up yun. Knowing na God siya ganun kahambol si Jesus Christ, hindi niya give up. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Sana ganun din po tayo. Kung tunay ang pagmamahal natin sa Diyos, kung may dumaan mang problema o temptasyon, reject it. At lumapit ka, Lord, tinatanggap kita. Lord, panghahawakan ko ang inyong salita. Lord, sasabihin ko sa tao na Kristiyano ako. Lord, sasabihin ko sa tao na ikaw ay Diyos. Kahit pabatuhin nila ako dahil totoo ang sinasabi ko. So, time will come. May manguusig sa atin. Pwede tayong masaktan, pwede tayong dumaan sa mga pinagdaanan dati ng pero never give up your faith in God. Kasi may buhay po tayo na walang hanggan. Tapos sa verse 20 po, sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balitang ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari ipanalangin ninyo, maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Okay? Lagi sinasabi buong tapat at sabi nararapat.
Okay? So, ibig sabihin, tamang pamamaraan, hindi ka nakikipag-away, hindi ka nakikipag-argue. Ibig sabihin ng buong tapang, yung hindi ka na pag sinabi niya, may ibang relihiyon. Ito ang sinabi niya sa'yo. Tapos natakot ka. Kasi sabi mo parang tama siya, tapos uminto ka na. Hindi po. Hindi ako makikipag-argue sa kanya, pero I will stand firm in the Word of God. Ibig sabihin niya, sinabi niya sa'yo na hindi naman Diyos si Jesus Christ eh. Sabi mo sa kanya na naniniwala po ako na Diyos si Jesus Christ. Dahil ayaw po sa kanya mga salita, pero hindi ka nakikipag-away. Ibig sabihin, naninindigan ka sa katotohanan. At po, sabi yung pagkabilanggo, ang sinabing pagkabilanggo is kahit sa atin sa ngayon, okay, bilanggo tayo in a way na pwede tayong dumana sa paghirap. Yan, itong oras na ito, pwede kang magsili, pwede kang mamasyal. Pero yung bilanggo na yung sinusuppress mo, yung saya mo sa mundo para makipiling ang Diyos na magkakaroon ka ng tunay na kaligayahan. Okay? Ibig sabihin, pinagpalit mo yung kaligayahan sa mundo, tapos hindi mo alam sa loob mo, kapag nakikilala mo pala yung Diyos, yung kaligayahan is lalong umaapaw. Okay? So, napakaganda po, kumbaga, nang ibibigay talaga sa atin ni God. So next is report or communicate or pray to Jesus with joy. Okay? Pag sinabing nagre-report, diba kung kunyari ambassador ka ng isang bansa, sasabihin sa'yo, nagsugo sa'yo, okay, ano yung sinabi ng bansa na to tungkol sa batas na pinabigay ko? Ano yung ganito? Diba? Magre-report ka sa kanya. Ngayon tayo, ang tingnan nyo ha, ang re-reportan natin is hindi tao, si Jesus Christ. At sabi niya, with joy, ibig sabihin masaya ka na Lord, may nadala akong kaluluwa, ganyan. Masaya si God dun eh, kasi isang kaluluwa na mag-repent at lumapit kay God, sabi nga millions or maraming anghel ang nagre-rejoice, lalo na ang Diyos na lumikha sa atin. Okay po? So napakahalaga sa ating Panginoon ng kaluluwa. So next is sa Lucas o sa Luke chapter 10 verse 17. Bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Masayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan ninyo. So, pinapaalis nila yung masamang espiritu sa pangalan ni Jesus Christ. Kung ano yung nagawa nila dati, kaya rin natin pong magawa ngayon. Bakit? Kasi kasama natin ang banal na espiritu. At ang pangalan na gagamitin natin ay pangalan ni Jesus Christ. At buong tapang natin yun sasabihin. Okay? Ibig sabihin, hindi ka natatakot na, totoo kaya yun na, in Jesus' name, gano'n? Hindi. Buong tapang, in Jesus' name, I cast you out of this person. Okay? So, ibig sabihin, buong tapang kasi naniniwala ka na yung pangalan ni Jesus Christ ay buhay, pangalan yun ng Diyos at buhay at makapangyarihan si Jesus Christ. Sabi is, masayang bumalik. Kung tutusin to, out of 72 na tagasunod nito, for sure yan, dumaan sila sa hirap. Hindi yan sabihin mo na ay galing sila sa hotel, sigurado kaya sila masaya. Hindi. Dumaan sila sa hirap, pero bakit ang saya nilang bumalik at nag-report kay Jesus Christ? Dahil nasa puso nila ang paglilingkod sa Diyos. So tayo po dito, kapag nasa puso pala natin ang paglilingkod sa Diyos, magiging masaya tayo sa behind or beside na may nararanasan tayong paghihirap. Okay? So yung kagalakan na yun na walang sino mang makakapagbigay. Okay pa? So next is, dito naman po is go. Okay? Ano pa yung mga responsibility ng isang ambassador sa Christ? Go to the sinners or unbelievers and preach about the kingdom of heaven. Okay? Kaya nga si Jesus Christ pumunta rito para sa mga makasalanan. Tayo po lahat ay makasalanan at tayo ay nakakilala sa Diyos. Okay? So, and by God's grace ay huwag na po tayong magkasala muli. So next is sabi, freely give the miracles or the gift of the Holy Spirit in Jesus' name. Okay? Ibig sabihin, yung gift of the Holy Spirit, isa sa gift of the Holy Spirit na is yung pag-ano ng mga miracles o milagro. Libre yung binigay sa atin ng Holy Spirit, kaya pag nakita natin, ay parang gift of healing ako pagpilahin ko to, kasi hindi ako ng pera, wag. Kasi alam ng Diyos ang puso natin. Libre siyang binigay sa atin ng banal na espiritu, libre natin ibigay sa mga tao para sa kalwalhati ng Diyos. Okay? So, tapos sabi, ang gagamitin natin pangalan, in Jesus' name. Miracles happen in Jesus' name. So, saan po natin makikita? Sa Matthew chapter 10 or Matthew chapter 10 verses 5 to 8. Sinugo ni Jesus o ni Jesus ang 12 apostol. Sinugo ni Jesus ang 12 tagasunod niya at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga hindi Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga nawawalang tupa. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Okay? Ito yung sinabi ni Jesus Christ nung kapanahonan nila.
kung i-apply natin siya sa buhay natin ngayon, ang sinasabi sa atin ni Jesus Christ is pumunta daw tayo, okay, sa mga nawawalang tupa. Pag sinabi kasi nawawalang tupa, is nawawala sa landas o nagkakasala. Hindi natin sila kailangan i-condemn, ay makasalanan ka, puntahan nga kita. Hindi pwede, hindi ka kasi pagiging judgmental yun. Ibig sabihin yung alam natin na parang nawawala yung connection niya kay God. Okay? Puntahan natin siya na, brother, sister, ano ganyan, makapagkwentuhan ka, makapag-fellowship ka, ay, alam mo, brother, mahal ka ni God, ganyan. Alam mo ba, na brother, sister, na sana sa pagdating ng ating Diyos ay handa tayo. Ibig sabihin, sa konting salita na yun, sa pamagitan ng salita ng Diyos, yung kapatid natin na yun, na nawawala, hindi nyo alam. Pag ang banal na Espiritu ang pumilis na yun, babalik yun. Kasi ngayon, iba ang purpose ni God? Ang sabi niya, upang manumbalik sila sa Diyos. Okay? So, kailangan natin silang hanapin at pagsabihan. At kung sasabihin natin, ay, paano ko alamin, sino kaya may kasalanan? Consider it, lahat tayo makasalanan. Ibig sabihin, lahat share natin. Ay, pastor to, hindi ko na to dapat share. Share mo pa rin siya. Okay? Dahil lahat po tayo nangangailangan ng salita ng Diyos. Okay? Lahat tayo nangangailangan ng panalangin. Okay? So next is, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat, para maituring silang malinis, at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Okay? So, ganun kabait si Jesus Christ, no? Kung tutuusin, sa mga miracles na yun, pwede pang yumaman si Jesus Christ. Pwede niya pagyamanin yung mga apostol niya kasi binigyan niya ng kapangyarihan, gumawa ng himala. Ibig sabihin yung mayayaman, pwede, bibigyan kita nito, pagalingin mo lang ako. Pero sinabi ni Jesus Christ na, libre ko yung ibinigay sa inyo, libre yung ibigay. Bakit? Kasi hindi naging purpose ni God na magpayaman sa mundo. Bakit? Heaven and earth belongs to God. Lahat yun pag-aari na ni Jesus Christ. Kaya hindi niya iniisip yung kayamanan. Ang gusto lang ni Jesus Christ is ibalik tayo sa kanyang kaharian. Ibalik tayo sa kanyang Ama. Okay? Napakabusilang talaga ng puso ng ating Jesus Christ. Okay po? So, ibig sabihin, makikita nyo dito, ay, napaka-imposible na yan, buhayin na patay. Posible yan. Okay? Posible yan. In Jesus' name, kaya yan ng banal na Espiritu. In God's perfect will, way, and time. Ibig sabihin nga, if it will glorify God, why not? Kaya ng God yan. Okay po? Kailangan lang natin is pananampalataya. But binuhay ko to, sister, sabi ko naman, ganyan, in Jesus' name, ba't hindi nabuhay? If it's not God's will, hindi mo mangyari. Okay? Pero ibig sabihin, kung hindi mo man nabuhay yun, pero may pananampalataya ka, yun ang importante dun eh. Na malay mo, hindi mo nga siya nabuhay, pero nakapag-share ka dun sa mga tao na nasa paligid nun. Buhay yun. Ibig sabihin, nagdadala ka ng buhay para sa Diyos. Okay? So hindi magiging sukatan ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga nangyayari sa mundo. Dahil no matter what, okay, anuman mangyari, God is God. Hindi siya magbabago. Okay ba? At hindi rin po dapat mawala ang pananampalataya natin sa Diyos. So ano pa daw yung mga responsibility bilang ambassadors of Christ o natin? Sabi, announce God's word of reconciliation. Reconciliation, ibig sabihin nagkaroon ka ng parang gap. Ibig sabihin nahiwalay. At sabi nga natin, ayaw ni God umiwalay sa atin eh. Parang kung tutusin, parang ito si God, okay? Andito tayo, mahal naman tayo ni God, di ba? Ayaw ni God umiwalay sa atin, andito pa rin siya. Sinong umiwalay? Tayo. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng gap. Kaya ang tao ang humiwalay, pero si God andito pa rin siya. Naghihintay siya na manumbalik ang kanyang mga anak. At sino ang nilagay niya sa gap na yon? Sa kasalanan na yon? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ na tumubos ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ay, ganun tayo kamahal ni Jesus Christ. So sabi sa 2 Corinthians o 2 Corinto chapter 5 verse 19. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensahe nito. Diba? Sobrang bait talaga ni God, no? Tinan mo, pinanunumbalik ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ni Jesus Christ at hindi na nititingnan ni Jesus Christ kung ano man yung kasalanan mo nagawa dati. Okay? Dahil lahat po tayo ay makasalanan. So, kailangan lang natin na manumbalik kay Jesus Christ. Humingi lang tayo ng kapatawaran. Ay, diba, kung tutuusin, tinan natin yung mga nagamit, okay, ng Diyos doon sa Old Testament. Lahat sila, kung tutuusin, nagkasala. Doon pinapakita na sila ay tao lamang na nagkasala. Pero dahil andun yung puso nila na maglingkod sa Diyos, God have used them mightily.
Okay? Sino ba? Si Haring David, nagkasala ng adultery. Okay? Pero humingi siya ng kapatawaran. Diba? Inamin niya, inacknowledge niya kay God. Nung inano yata siya, kinonfront siya ng isang prophet, diba? Inamin niya, inacknowledge niya na nagkasala siya. Okay? So, ibig sabihin, kapag aminin natin na nagkasala tayo sa Diyos. Aminin natin dahil sabihin natin sa hindi yun, alam yun ng Diyos. Isip, salita, sa gawa, alam yun ng Diyos. Ang kailangan ni God is yung puso. Malinis na puso na nagpapakumbaba ka na, Lord, nagkasala po ako. Lord, ayoko na po ng kasalanan na to. Lord, patawarin niyo ako, tulungan niyo na po ako, huwag magkasala. Gustong-gusto niyo ni God at kaya ni God. Okay po? At doon po, kapag humingi ka ng kapatawaran, in Jesus' name, lalapit ka ulit kay God. Just imagine, lumalapit ka sa hari ng hari sa Diyos. Okay po? So next is, sabi, pinagkatiwalaan. So tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Diyos. Sana po ay gampanan natin ng maayos ang binigay ng katiwala sa atin ng ating Panginoon. So next po na responsibility natin bilang mga lingkod. Okay? Sugo ng Diyos. Sabi, wholeheartedly take care of God's children. Wholeheartedly. Ibig sabihin, hindi ka napipilitan. O sinasabi nga nila yun is yung mga sheep, okay? Parang apostol. Yung mga binigay sa iyo ni God, hindi naman ako pastor eh. Pero tandaan mo, meron ibibigay sa iyo ang Diyos. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng katrabaho mo, pwedeng yung employer mo mismo. Yung mga parang binibigay sa iyo ni God na sana ay mapangalagaan natin sila sa salita ng Diyos, okay? So, ibig sabihin na parang wag natin sila bitawan, ang tigas talaga ng ulo eh. Wag tayong mag-give up. Kasi kaya ni God. Ipanalangin lang natin sila at mag-continue lang po tayo na mag-share kayo. Sabi is buong puso, hindi napipilitan. So next is, be a Christ-like image to them for God's glory. Pag sinabing Christ-like, wala na tayong, gusto ko maging katulad ni Paul, ni ganito, ni Moses. Okay, ginamit sila ni God pero hindi sila Diyos. Kung meron man tayong titingnan na tunay na idol, okay? Tunay na simbolo na dapat natin sundan, wala nang iba kundi si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang pinaka-role model ng perfect. He is the image of God. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi natin be Christ-like to them, sino ba si Jesus Christ? Humble. Okay? So, ibig sabihin, nasa harap ka nung dinidisciple mo, nasa harap ka nung sinashare mo, tapos mura ka ng mura. Hindi sila maniniwala, ba't hindi nila nakikita sa iyo si Jesus Christ? Ibig sabihin, kung tunay kang alagad at tunay kang sumusunod kay Jesus Christ, nakikita sa iyo ang reflection ni Jesus Christ. Mapagkumbaba, mapagmahal, okay? Si Jesus Christ sabi, boldly preaching the Word of God. Nag-share ka ng Word of God. So, ibig sabihin lagi natin na, Lord, kaya minsan sa panalangin ko, Lord, give me a heart of Jesus. Kasi alam ko yung puso ko madumi. Pero kapag binigay niya ang puso ni Jesus Christ, matututunan kong mahalin si God above all at mahalin ang kapwa. So, yung pa maging panalangin natin, give me a heart of Jesus Christ. So, next is 1 Peter o unang Pedro, chapter 5, verse 2 to 3. Alagaan ninyo mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Tayo po, okay, mananampalataya. So, baga maging mag-alagaan tayo. Kaya nga parang brother, sister, ganyan, kumustahan. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Okay? So, kunyari si Pastora, tayo mga tupa ni Pastora, siya yung tagapangalaga, na itinalaga ni God sa atin. Dapat taus-puso ninyo silang pangalagaan. Dahil ito ang nais ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, kung sinusunod natin ang nais na Diyos, dapat pangalagaan natin ito. Ay, teka lang yung tupa ko parang nalisa, nagkasalataan. Kala na, tigas ng ulo, ayaw ko nun. Ayaw na ni God. Kung susundin natin ang puso ni God, nakita mo tumaliwas, mahuhulog sa bangin yung tupa mo, kukunin mo, sabi nga iiwan niya yung 99 na tupa para sa isang tupa. Ganun yung pagmamahal ni God sa atin. Bakit? Bakit iniwan yung 99? Kasi alam ni God, ligtas na yun. Kailangan niyang kunin yung mga huhulog dun sa bitag. Okay? So, next po, sana maging gano'n din po yung puso natin na yung lahat ng mga tao, pamilya natin, kahit ano man sila, sino man sila, share natin sila ng Word of God. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Ay, gusto kong maglingkod sa Diyos kasi nakita ko ang ganda ng reward, eternal life, mapupunta ako sa kaharian ng Diyos. Hindi, huwag po tayong maglingkod kay God dahil sa makukuha nating crown of glory or reward. Maglingkod tayo sa Diyos dahil karapat-dapat siyang paglingkuran. Maglingkod tayo sa Diyos dahil sobra yung pagmamahal niya sa atin at tayo po ay nagmamahal sa Kanya. Dahil kapag sabi nga kaya pa sabi ko napaka-big word ng love. Kasi if you have that love to God, if you have that love to your neighbor, hindi mo silang gagawin saktan. Kasi pagmamahal. Kaya nga si God is love. Kasi hindi niya tayo gustong saktan. Okay? Mahal tayo ng ating Panginoon. So
So next po is sa verse 3, huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Ibig sabihin, parang kumbaga sa ibang word nga, sa iba is power tripping. Ibig sabihin, teka lang, susunod to sa akin, ay, pakilinis nga yan, ay, pakiano nga to, ay, yung parang minamaliit mo na siya. Hindi po yun ano, kasi si Jesus Christ come to serve and not to be served. Knowing that He is King, siya mismo yung naglilingkod. Diba? Pinaghinugasan niya pa nga yung ano, diba? Kasi gustong ipakita sa atin ni Jesus Christ, this is the humbleness that I want you to do. Ganun si Jesus Christ. Na sana po kahit na time will come, na ilalagay na tayo ni God dun sa ano na maging pastor, pastora ka, evangelist o missionary ka, wag po natin ilagay sa isip kung ano yung position natin. It's not about the position, it's all about the heart serving God. So ibig sabihin, alam natin na, ambassador of Christ ako, pero hindi ka magmamataas. Ambassador of Christ ako, ipapakita ko sa kanila si Jesus Christ. Paglilingkuran ko sila upang makita nila yung pagmamahal ni Jesus Christ sa kanila. Ganun po ang hinihingi sa atin ni God. So next is, okay, knowing, alam na natin yung reward na ibibigay ni God, ano na responsibility. Diba kapag nag-a-apply tayo sa trabaho, alam mo na yung sweldo mo, alam mo na yung duties and responsibilities. Ano titingnan? Qualification. Ay, magko-qualify kaya ako dito. Okay, ngayon po, ano po yung qualification para maging ambassadors of Jesus Christ? Sabi, focus unto Jesus. Okay, napakalaga. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nanakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Okay? Sabi, focus unto Jesus. Kapag ibig sabihin may problema ka o may kaharap ka na hindi mo gusto, huwag siya ang pag-isipan mo. Don't think about the negative things about dun sa tao or about dun sa surrounding mo o nangyayari sa buhay mo. Focus unto Jesus. Jesus, ito po yung nangyari. Alam ko kung makapangyarihan ka. Alam ko kung kaya mo kung itawid dito. Kaya nga, di ba, merong word of God na parang isipin daw natin kung ano yung parang maganda. Okay, anything that is positive, Jesus Christ. Okay? So, anything that is positive, yun po ang isipin natin. We focus unto Jesus Christ. Na kahit anumang pong mangyari sa atin, is andun pa rin ang focus natin sa pinaglilingkuran natin. Sabi niya, hindi niya ito ikinahiya. Just imagine, si Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords, nakasuot siya ng panghari, naka-robe, okay? Ng panghari sa kalangitan. Pero tinanggal niya ang kanyang robe sa kalangitan para bumaba sa lupa, para isuot yung krus, para ikahiya, duroan ng mga tao. Diba? Just imagine, itini-issue ni Jesus Christ, bakit ganun niya tayo mahal. At alam kasi ni Jesus Christ na Diyos siya. Alam ni Jesus Christ na anak siya ng Diyos, na kapag namatay siya doon sa krus, pupunta rin naman siya sa kanyang trono sa langit. Kailangan niya lang ipakita sa mundo na may buong Diyos. Dahil kung si Jesus Christ hindi bumaba sa mundo, walang taong maniniwala ng Diyos. Pero kailangan gawin yun ni Jesus Christ. Kaya gano'n niya tayo kamahal. Okay? So, sa next naman po is, ano pang qualification para maging ambassador of Christ? Always work enthusiastically for the Lord. Pag sinabing enthusiastically, parang eager ka, ay na masaya ka, lively manner, sabi nga eh. Yung tapang, sige na mamaya, pagod na ako. Parang wala kang buhay. Kasi kapag naglilingkod ka sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay. Bakit? Kasi alam mo yung pinaglilingkuran mo Diyos, hindi siya basta-basta. Let us put our highest regard to God. Napakataas niya, napakabanal ni God. So next is sa 1 Corinthians or 1 Corinto chapter 15 verse 58. Sinabi ito na always, so lagi. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap nyo para sa Kanya. Our labor is not in vain sa English nga. So, ibig sabihin na kung, kunyari, minsan magtatrabaho ka, diba? Yung iba, magtatrabaho ko kasi sinusweldohan ako eh. Okay? Pero dito, diba, kung tutusin, wala ka naman nakukuhang sweldo eh, kay Jesus Christ. Pero bakit ka sinabing hindi mawawala ng kabuhan? Kasi yung paglilingkod natin, hindi mo man nakikita physically yung ibibigay sa iyo, sa kaharian ng Diyos, ando na yun. Nakahanda na yun. Yung ibibigay na reward sa atin. Okay? So, ibig sabihin nga, sabi niya, lagi. Okay? So, wag daw tayong manghina. Ay, teka lang, masama pakiramdam ko eh.
wag na muna kaya ako hindi, wag natin isipin yun. Isipin natin yung pinaglilingkuran natin kasi hindi siya nanghihina. Kasi whenever we focus to ourselves, whenever we focus to everyone or sa paligid natin, manghihina tayo. Bakit? Everything in this world is imperfect. Okay? Kaya hindi natin mapiplease yung sarili natin eh. Pero mag-focus ka kay Jesus Christ, you will never be disappointed. Bakit? Perfect yun eh. Hindi niya ako i-disappoint. Mahal niya ako eh. Alam kong kaya niya ibigay sa akin ko. Okay? So sabi nga is lagi, huwag tayong manghina. Yung pananampalataya, hingin natin, Lord, strengthen my faith unto you. Kailangan po natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Magpakasipag. Ibig sabihin, nag-preach na ako ng Sunday. Okay na yun. Kasi hindi ka naman nag-share ng Word of God, Monday to Saturday. Hindi po siya ganun. Magpakasipag. Ibig sabihin yung every day of your life, parang kailangan may ma-share ako ng Word of God. Kailangan makapag-post ako ng Bible verse. Kailangan may ma-share ako tungkol kay God. Okay? Magpakasipag tayo. So next is, sabi, acknowledges Jesus publicly as Lord and Savior. Ibig sabihin mo, hindi kinakahiya si Jesus Christ public sa mga tao. Okay? Ipinasabi ko na, Jesus Christ is God. Jesus Christ is my Lord and Savior. Publicly mo siyang ina-announce. Okay? Actually, sa isa sa mga way, okay, to publicly acknowledge Jesus Christ is water baptism. Okay? Actually, sa one of the, sabi ka, be baptized in water and spirit. Okay? So, hindi yun ilalagay ni Jesus Christ sa Bible kung hindi niya yun kalooban. Okay? Pag sinabing baptized in water, ay nabaptismuhan ako. Okay? Ako po ay dati galing sa ibang reliyon. Okay? Nung nabaptismuhan ako ng bata ko, for sure hindi ko alam. Kasi baby pa ako nun eh. Bakit ako nagpabautismo sa Christian? Kasi by that time, nung nagpabautismo ako, if I'm not mistaken, that's 2010. Okay, nung nagpabautismo na ako, alam ko na yung tinatanggap ko. And publicly ko dineclare yun. Nag-post pa ako ng picture, sinabi ko, yes, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I announce it publicly. Bakit? Kasi ina-acknowledge ko Jesus Christ as my Lord and Savior at alam ko na. Okay? So, kaya siya inano ni God. And ang baptism po kasi is usually, parang di ba ini-immerse ka sa water? Kasi nung baby pa tayo, if I'm not mistaken, is yung sa, ginamit siya, binimisik, di ba? Pero bakit yung pinakita ni Jesus Christ is nilubog sa water? Kasi po is a symbolism na parang yung maduming tao, tayo po ay madumi, kapag nila tayo sa water, which is the living water, which is Jesus Christ, na tinatanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, nagpapalinis tayo sa Kanya, at sa pag-ahon natin, dinideclare natin si Jesus Christ sa buhay natin. Okay? So yung una, isa siya sa mga sinabi, okay, ni Jesus Christ. And if God commanded it, God's will it. Okay? Pero yung pagbabautismo sa tubig, let's pray it to God. Sa akin po is matagal yun. Pero I really pray to God, God, if it's your will for me to be baptized in Christian, hiningisa ako sa kanyang condition nun eh. And God, do it. Kasi imposible nun na makabalik, yung papa ko is makontak namin kasi nawalan kami ng contact sa papa ko almost more than 5 months yata yon. Ang sabi ng kaibigan niya, sasabihin lang nila, hindi na namin makukontak papa ko. So hindi ko alam kung patay na o buhay pa siya. Diba? Kasi sabi hindi na makukontak. Ang sabi, pumunta daw kami ng China dahil hindi na nakikita. Pero by that time kasi is nagsisimba ako sa ibang simbahan at sa Christian. Pero sinabi ko nung kay Jesus Christ, kasi ayoko nun magpabaptize. Kasi iniisip ko, Katoliko ako eh. Ganito ako pinanganak, ganito ako mamamatay. Pero hindi pala yun ang gusto ni God. Okay? God can do miraculously at ginamit ni God yung scenario na yun para baguhin yung puso ko. Kaya hiniling ko nung kay God, sabi ko, God, magpapabaptize ako sa Christian church. Kahit pa sino pang magalit sa akin o sino pang maging balakid. Kasi alam ko, big deal yun sa pamilya namin kasi lahat kami Catholic eh. Magpapabaptize ako sa Christian. One thing I ask from you, Lord. Gusto ko na makontak ko ang papa ko before Christmas. Kasi kinokontak namin siya, hindi namin siya makontak ilang buwan. December 24, before midnight of December 25, papa ko mismo ang sa akin. So praise be to God. Doon ko napatunayan, by that time, iba pa yung reliyon ko, doon ko napatunayan, dakila at makapangyarihan ang Diyos na tinatawag ko ngayon. Kaya po ako nagpabaptize. At sinabi ko lang doon sa mama ko, papa ko, Mama, Papa, magpapabaptize ako sa Christian. Tinanong nila, sabi ko, because kasunduan ko yung kay God. Never silang nag-check. Okay? So, if it's God's will, God will make a way. At hingi po natin yun na, Lord, if it's your will, your holy will be done. At sumunod po tayo. Okay? So, next is sa Matthew, or sa Matthew chapter 10, verse 32. Ang pagkilala kay Kristo. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na sa langit. Okay? Huwag po natin ikahiya si Jesus Christ. Let us publicly declare Jesus Christ as our Lord and Savior.
So next, a new creation, pleasing to God o Christ-like. Pag sinabing new creation, the old has gone, the new has come. Ibig sabihin kung dati palamura ka, dati sinungaling ka, kapag si Jesus Christ pinasok mo sa puso mo, magiging bago yung puso mo eh. Kapag bago at busilak na ang puso mo, hindi ka na magsisinungaling, hindi ka na magiging palamura. Ibig sabihin binabago ka, at nilagyan po natin yung pleasing to God. Ibig sabihin kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Okay? Sabi Christ-like, ano ba ang pleasing sa harapan ng Diyos? Jesus Christ. Okay? Kapag si God the Father nakita niya sa puso mo si Jesus Christ, pleasing ka. Kasi is Jesus Christ na nasa puso mo. Ganun ka dakila ng pagmamahal ng ating Diyos. So hindi niya na nakikita kung sino tayo. So next is sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Okay? So magpabago po tayo kay God, to God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit, kasi napakasarap po ng buhay na maging bago kang nilalang sa Panginoon. Ano pa daw ang qualifications para maging ambassador of Christ? Prayerful. Kailangan mapanalangin. So we pray to Abba Father or God the Father in Jesus' name. Hindi po tayo magdadasal sa mga santo o sa ibang tao, kay Jesus Christ. Sabi sa Matthew chapter 9 o Matthew chapter 9 verse 35 to 38, naawa si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus o Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. Dahil napakarami ng kanilang mga problema pero wala man lang tumutulong sa kanila para silang mga tupang walang pastor. Kung kailangan pa po natin maging Christ-like, dapat ang puso natin ay may pagkaawa sa tao. Kasi sa totoo lang, hindi mo, kung tunay tayo naglilingkod sa Diyos, hindi mo magagawang magsakripisyo pumunta para siran ang tao na kung hindi ka naawa. Bakit? Bakit kaya naawa si Jesus Christ sa mga tao? Kasi mahal niya yun eh. Okay? Bakit tayo maaawa sa tao? Because God has commanded us to love God above all and love our neighbor as ourselves. Kaya tayo nag-share ng Word of God sa tao dahil alam natin na kapag hindi nakarating o hindi nila nakilala si Jesus Christ, magdadala yun sa kanila ng kapamakan. Magdadala yun sa kanila sa kasalanan na maaaring maging kamatayan walang hanggan sa impyerno. Kaya tayo lumalapit sa kanila, kaya natin sila sinesharean. Kailangan po tayo maawa. Maawa tayo sa tao na walang taong nag-share sa kanila. Okay po? So sabi nga si Jesus Christ, naawa siya. At sabi, napakarami. Sana hindi lang nakashare na ako sa isa, okay na ako. Wala pong limit, walang quota sa paglilingkod o sa pagdala ng mga kaluluwa sa Diyos. As long as kaya mo sa pamamagitan ng grasya ng Banal na Espiritu, do it God's perfect will waiting time. Okay po? Tapos sabi, pinagaling niya. Okay? Pwede tayong magamit ni God kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, kung may kunyari may kilala kang may sakit na katrabaho mo, kaibigan mo, I pray in Jesus' name na gumaling ka. Okay? So, ibig sabihin, kaya yun ka. Okay? So, in Jesus' name. So, next po is, so, verse 37, kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Ibig sabihin, na i-pray natin na Lord, sana po marami pa po kami na maging lingkod nyo upang pumalat ang inyong salita at upang dumating ka na Jesus Christ. So next is courageous. Courageous is maging matapang. So John chapter 16 o 1 chapter 16 verse 33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Kapayapaan kay Jesus Christ. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ibig sabihin, hindi lahat every time na kapag lingkod ka ng Diyos is hindi ka magdaranas ng paghihirap. Daranas po tayo kasi sinabi nga sa Word of God eh. Pero ang sabi ni Jesus Christ, dumanas man tayo sa paghihirap, magpakatatag tayo kasi napagtagumpayan ni Jesus Christ. Okay? So next is, okay, so ngayon is, pagkatapos mo malaman yung reward, qualifications, okay, qualified na tayo in God's grace. Ang tanong is head. Normally, kapag nag-apply ka, tatanong mo, sino ang employer ko? Sino ang CEO? Sino ang paglilingkuran ko? Ngayon, sino ang head na paglilingkuran ng mga ambassadors of Christ? Alam dito, God the Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. Basahin po natin sa Ephesians o Efeso chapter 2, verse 17 to 22.
Pumarito si Kristo at ipinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Hudyo na noong unay malayo sa Diyos at maging sa aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. Ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Okay, pinaglilingkuran natin si God the Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. At ibig sabihin tayo po, kahit hindi man tayo Hudyo, ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Okay? Makakalapit na tayo kay God the Father sa pamamagitan ng Holy Spirit at yun ay sa ginawa ni Jesus Christ. Okay? So next is verse 19. Kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi man tayo mga Hudyo, tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Okay? So, kapag sabi nga ni Jesus Christ, kung sino man ang sumusunod sa utos ng kanyang Ama ay ang kanyang mga kapatid. So, kapag sumunod tayo sa ating Diyos, Ama, tayo ay mga kapatid o tayo kapamilya ng Diyos. Sa verse 20, sabi, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Kristo Jesus. So, si Jesus Christ ang pinaka-pundasyon natin. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang ating katawan ay ang templo ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ng mga lingkod ng Diyos ay nagsama-sama, nagkaroon ng pagkakaisa, okay, ang pundasyon natin is si Jesus Christ. Kaya po kailangan din na pagkakaisa sa mga simbahan o iglesia ng Panginoon. Last po is Jesus Christ is the, hindi pa pala last, may isa pa. Jesus Christ is the head of the church. Sa Colossians o Colossians chapter 1 verse 18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. So, sino po ang pinaka-head of the church? Si Jesus Christ. Okay? So, next is kumbaga sinasabi dito kung ano yung katangian ng ating paglilingkuran. Jesus Christ is our friendly master God. Jesus chose us and qualified us. Juan chapter 15 o John chapter 15 verse 1, jump tayo sa 15 to 16. Ang tunay na puno ng ubas, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Okay? So next is sa verse 15 saka 16. Hindi ko na kayo tinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayo mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Itong narinig natin itong mga salita ng Diyos, ito ay salita galing sa Diyos Ama. Okay? So, nire-reveal sa atin, sinabi sa atin ni Jesus Christ, because Jesus Christ is the Word of God. Bakit? Dahil kaibigan niya tayo. Hindi niya tayo tinuring na alipin. Ganun niya tayo panghan. So, hindi tayo pwedeng matakot na lumapit sa Kanya kasi kaibigan natin siya. Close tayo kay Jesus Christ. Tapos sa verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako, si Jesus Christ, ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa Diyos Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. So, ibig sabihin, hindi tayo qualified, pero si Jesus Christ ang nag-qualify sa atin. Ibig sabihin, tinutulungan tayo ni Jesus Christ na masundan kung anong responsibility, tinutulungan tayo ni Jesus Christ na maging matupad natin yung mga qualifications tayo para makuha natin ang reward of God. Okay, so next is last. Yung pinaglilingkuran natin as ambassadors of Christ is si Jesus Christ. And Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Pahayag chapter 17 verse 14, Revelation chapter 17 verse 14. Lalabanan nila ang tupang ngunit matatalo sila dahil siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama ng tupa ang mga tapat na tagasunod niya na kanyang tinawag at pinili. So, okay, sino yung matatalo? Okay, Satanas. Ang kaaway, ang kadiliman, talo siya. Bakit? Makapangyarihan ang Diyos natin. Okay, ang tupa, si Jesus Christ. Okay, ang sabi niya, is kasama ang mga tapat na tagasunod niya. So, as ambassadors of Christ, dapat po tayo ay maging tapat sa Diyos. Okay? So, pinili tayo ng ating Panginoon at lahat ng mga papuri at pagsamba, lagi natin ibigay kay Lord God, God our Father, Lord Jesus Christ, and Holy Spirit, love and bless. Okay? So, manalangin po tayo. Abba Father, we worship you, we adore you, God. Maraming salamat po, Panginoon ko, sa inyong salita
harabasika sa karamamamasika yarababaka, na ang bawat isa sa amin, God, ay iniimbitahan ng banal na Espiritu, hubababasiki yarabaka, na inyong maging isang sugo, na upang maging inyong ambassador o Jesus Christ. Tulungan nyo nga po ang bawat isa sa amin, God, na masundan po namin lahat ng mga duties and responsibilities as ambassadors of Christ. Tulungan niyo po kami, God, na mamuhay na may katapatan, na mga qualifications, God, na naayon po sa inyong grasya at sa inyong puso. Father God, help us to be the true ambassadors of Jesus Christ. Hurababasika akasika akarabaka, hamama akasiki yarabaka akashiyarabaka. Put Jesus Christ in our heart, and let Jesus Christ live in our heart, and let our body be the temple of the Holy Spirit, God, declaring your message to the ends of the earth. And let thy holy will be done, Father God. We bring back all the glory, honor, and adoration to you alone, Father God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Tunay na tayo ang mga ambassador ng